Galang na Senador Paulo Benigno Bam Aquino Dipot. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Good morning. May oras po tayong mag-picture taking po mamaya. Yung press call na po, baba muna para makita rin po ng mga kaibigan natin sa likod yung ating presentation. So, unang-una po sa lahat, nakaka-pressure po ang araw na ito. Nakaka-pressure po dahil unang-una, alam ko po na ang linggo ay talagang mahalagang-mahalaga po para sa inyo. At the fact na nandito po kayo, mag-attend ng seminar, nakaka-pressure po yun. Gusto po namin lahat dito, sulitin po ang inyong araw ngayong araw na ito. Kaya unang-una sa lahat, palakpakan po natin ang ating mga sarili sa ating pagpunta po dito. Pangalawa po, nakaka-pressure dahil si Professor Mondihar nakaka-pressure kung budget na ako ngayon. Kaya kailangan mag-breath mint ka agad, nakaka-pressure mo siya. So, unang-una gusto ko pong i-explain yung aking pong matagal na relationship sa Card MRI. Actually napakalapit po nila Dr. Alip, nila Boss Boyet, sa aking puso dahil sila po yung nakilala ko 10 years ago. No? 2005 po yun, Doc, kung nalala ninyo. 10 years ago na po yan. Yun po yung panahon na umalis ako sa gobyerno. Noong panahon po yun, I was the chairman ng National Youth Commission. Pero kung naalala po ninyo, 10 years ago, nagkakagulo yung Pilipinas dahil maraming skandalo sa gobyerno noong time na iyon. And 10 years ago, naisip ko po baka mas magandang umalis na lang muna sa gobyerno kasi marami ng skandalo masyado, hindi ko rin ma-take yung ibang mga nangyayari. So sabi ko, tatapusin ko na lang yung termino ko bilang isang National Youth Commission Chairperson. Kung tutuusin po, kung hindi po nagkaroon ng mga skandalo noon, siguro tinuloy-tuloy ko na yun, no? And I continued being a government official dahil nagustuhan ko naman po, tsaka feeling ko nakakontribute naman po ako noong panahon yun. But I left, no? And when I left, panahon po yun, wala po akong trabaho. No, I was already maybe 27 years old, so hindi na rin po ganun kabata. Wala akong trabaho po noon. At nag-iisip, ano bang pwede kong gawin? Ano bang pwede kong gawin sa buhay ko? No, I was in law school, tapos nagtrabaho sa gobyerno for 5 years, and then suddenly, I had to leave. Umalis po ako. So wala, di ba? But after a few months, yung isang kaibigan ko po, si Mark Ruiz, business partner ko, na-meet po namin sila Dr. Alip at iba pang mga kaibigan. Doon po, tinayo namin yung Happy Noy program. Yung Happy Noy program po, this is a program na tulong-tulong po with Card DDS, tumutulong po sa mga sari-sari store owner. Kasi nakikita po namin na may porsyento po ng mga nanay ng Card na nagkatayo ng sari-sari store. Yun po yung aking experience with Card. No? At tutuusin po, yun yung panahon, noon po kasi youth leader ka, aktivista, nasa kalye. Nung panahon po sa Card, wala po kami sa kalye, nasa kanayunan kami. Sumasama po kami sa mga center meetings, na-meet po namin si Ma'am Jingle, na-meet po namin sila Ma'am Dory, lahat po ng mga heads po ng Card. At doon namin nakita ano ba yung experience na napakaraming Pilipino na naghahanap lang ng konting opportunity sa kanilang buhay. Naghahanap lang ng konting tulong, konting tulong lang upang makaangat po ang kanilang pamilya. Yun ho, napakahalagang panahon po yun sa buhay ko. That was about 7 years. No? Tulong-tulong po kami sa programang yan. And napakahalaga po niya kasi in my life, siya po yung tumulay sa akin. No? Tumulay po sa akin from being a student leader patungo po sa pagiging senador po ngayon. Kasi kung wala po akong experience na yon with Card, kung saan nakita ko mismo yung pangailangan ng marami sa mga kababayan natin, kung anong klaseng tulong ang kailangan ng ating mga kababayan, at kung paano naman ito posible. Diba? How this is very possible na makamit po natin yung mga pangarap natin. Kung nagtutulungan tayo at maayos yung mga sistema at mga programa, doon ko po nakita yun. Kaya nung tumakbo po ako, noong 2013, of course, 2012 na kampanya ka na, dala-dala ko po yun. Dala-dala ko po ano ba yung mga pwedeng solusyon sa mga problema natin, ano ba yung karanasan ng maraming Pilipino, at ano ba yung kaya kapag nagtulungan tayo. Yun po yung dala-dala ko. Of course, di na yun nalaman ng maraming tao, pero yun, alam ko yun sa aking puso. That's why, when I won, nanalo tayo, agad-agad po, marami tayong batas na gustong isulong.
Kasi napakayaman po ng ating karanasan. So yung una ko pong batas, yung Go Negosyo Law. Yung pangalawa po, yung Philippine Lemon Law. Yung pangatlo, yung Competition Act. Isang landmark law. First time po yun sa ating Pilipinas. Nagtutulak ng kompetisyon sa ating mga industriya. Nandun po yung Foreign Co-Loading Act, kung saan po pwede magmura yung presyo ng ating bilihin. Nandun po yung Youth Entrepreneurship Act, financial literacy para po sa mga kabataan. Ngayon po, naka-integrate na sa DepEd, CHED at DESTA dahil sa batas na yon. At yung panghuli ko pong batas, yung pang-anim, ay ang Microfinance NGO Act na tinatrabaho po namin ni Dr. Alec for 3 years already. Finally, napasa po natin upang masuportahan ang mga nanay ng microfinance NGOs. Sa mga miyembro po, kayo po mga miyembro o kaya po mga pamilya niyong miyembro po ng CARD, ayun po, laking tulong po yan sa inyo para maging mas malago pa ang inyong experience pagdating po sa pagkuha ng microfinance sa ating bansa. Actually ho, by the end of the year, magiging 8 po yung aking batas. No? 8 laws in 2.5 years. Bakit po yan? Dahil po, marami pong tumatakbo, wala naman talagang plano. Di ba? Tumatakbo para makuha yung titulo. Pero ako po, and again, I would have to give credit where credit is due. Because of my experience with CARD and many other non-government organizations, mga people's organizations, mga kasama ko po na tumutulong sa mga kababayan po natin. Nung nanalo po tayo, may plano na kaagad tayo. At agad-agad po natin tinulak yan, agad-agad po natin inaksyonan yan, at hanggang sa huling araw ko po, hindi po ako re-electionista, hanggang 2019 pa po ako. Baka kalat na, kampanya na no? Hindi po mo hanapin sa balota, hindi po mahanap. Hanggang sa katuloy-tuloy po ng araw ko, bilang senador, bilang isang lingkod bayan, makakaasa po kayo na tuloy-tuloy po yung pagtulak ng mga plano nito. Dahil hindi naman po, hindi po imposible, no? Marami po sa mga kababayan natin na wala na ng lakas ng loob, pero hindi po imposible ang pag-angat ng Pilipinas. I think, yung kwento po ng CARD, kitang-kita naman po natin na hindi ito imposible, kaya po natin yan. At pangalawa, meron namang plano. Alam naman natin kung anong dapat gawin. Alam naman natin kung ano yung mga sistemang dapat ayusin. Kailangan na lang siya ayusin. Yun po siguro yung isang bagay na nakakaligtaan po natin. Now, just to go to my konti mong lecture mo today, no? So ano pong natutunan namin sa Kapinoy program? Nakita mo namin na merong 3 M upang maging matagumpay po ang ating mga maliliit na negosyo. 3 M's po yan. Money, mentorship, and market. Kung meron po tayong 3 M na yan, mas malaki po yung chance natin na maging successful na entrepreneur o negosyante. So yung money, malinaw na malinaw po, pera. And that's why, ang CARD, pinakakilala po yan bilang isang grupo nagpapautang na walang collateral. Mahalaga po yan. Yung savings po ninyo, mahalaga rin po yan. Alam ko po, napakahirap mag-save. Alam ko po yan. Sabi nga ni Ma'am Evelyn, ubus biyaya, di ba? Ubusan mo yan. No? But, importante pong meron tayong savings. Importante pong meron tayong pinatukuhanan ng kapital. And in fact, yung na-mention po ni Doc, na dodoblehin niya, tiplihin niya, pinag-uusapan rin po namin ni Ma'am Jingle, napakagandang oportunidad po niyan na makakakuha po kayo ng loan na doble o triple ng inyong savings. Hindi, wala po kung alam na bangko na ginagawa po yan. Sa totoo lang. Meron po ba ito? Parang wala, no? Wala akong gumagawa po niyan. Double or triple your savings yung pwede nyo makuha ng loan. Napakalaking bagay po niyan. Now, whether it's a loan or sa savings nyo mismo, wala akong negosyo tumatakbo na walang startup capital. Of course, yung mga negosyo pong yan, depende kung ano yung kapital na kailangan ninyo. Siyempre po, di ba? Di ba po? So kung palintan po yung negosyo, palintan po yung kapital. Pero siyempre, ang pangarap po natin, hindi magkaroon ng maliit na negosyo. Ang pangarap po natin, magkaroon ng lumalagong negosyo. Kasi practically lahat po ng negosyo, nagsisimula po yan sa maliit. Pero malaga, hindi po yan naiiwan na maliit, bagkus lumalaki at lumalago. So habang lumalago po ang inyong negosyo, kailangan lumalago rin ang inyong kapital or pinagkukuhanan ng kapital. Because at some point, kapag kailangan nyo ng kapital at wala kayong makuhanan, yan po yung magiging hadlang po ninyo sa paglaki. So mahalaga rin po na meron kayong kapartner, sometimes government programs, sometimes private sector programs or commercial programs, pwede rin sa CARD, na maging kapartner nyo po sa paglaki. Kasi ho, ang maganda ho sa mga programa po ng CARD,
And ako po, nakita ko rin to with our own programs, na habang lumalaki kayo, sumasabay rin yung paglaki. And mahalaga ho yan. Hindi kayo bibigyan ng loan na malaki kung hindi nyo pa kailangan. Kasi ang tawag ho doon, mabaon tayo sa utang, delikado ho yun. Di ba? Makuha nyo po yung tamang halaga. And habang lumalaki, makuha nyo yung paglaki po nito. Kaya yung mahalaga po yan. Yung second M po natin, yung mentorship. Ito ho yung nakita namin sa Happy Noy. Yung programa po namin with the Sari-Sari Store Owners. Kung maganda po yung paggabay po sa atin, maganda rin po yung pagtakbo ng ating negosyo. Kaya mahalaga po na we're part of an organization. Na meron tayong mga kaakibat, meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga kasama. Kasi yung tulungan, napakahalaga. And sabi nga nila, mga Pinoy, grab mentality yan. Kailangan baliktarin mo natin yan. Huwag po tayo maghatakan pababa. Dapat, tinutulak natin ang ating mga sarili pataas. So this mentorship is very important. Kung meron mo kayong, if you're part of an organization or part of a training program, mahalaga po yan. Hindi nyo po yan, sometimes ibibigay po sa atin, di natin po mabibili yan. No? It's really very valuable to us. So yung mga seminars, yung learning, but more importantly, kung meron tayong grupo na kasama tayo, na tuloy-tuloy po yung kanilang paggabay sa atin, mahalaga po yan. Yung isa rin namin nakikita sa mentorship, yung peer mentorship. Yung kumbaga po, tayo, magtulungan tayo, wag ho yung tayo yung magsisiraan, magdichismisan, di ba? Mag-aaway-aaway, hindi ko dapat gano'n. Dapat po yung grupo natin, support group yan. Paano tayo magsisave? Paano tayong matututo? Ano yung mga research na pwede natin gawin para malaman natin yung mga mas patok na negosyo? Yung ganong klaseng mentorship po, napakahalaga talaga. Yung pangatlo ho, yung market. And ito naman po yung feeling ko malaking pagkukulang sa SME development sa Pilipinas. Kasi yung tutok ho usually nasa production or paggawa ng mga produkto. When in truth, dapat yung tutok mo natin nasa merkado. Ano ba yung bibilhin ng mga tao? Now, marami ho sa ating SMEs nagkakamali, gumagawa ng mga produkto na type nila. Dapat po, gumagawa tayo ng mga produkto na nabibili ng iba. Di ba? So, kumbaga po, may ginawa kang produkto, gandang-ganda ka, problema lang, ikaw lang nagagandahan sa produkto mo, hindi naman pwede yun, ikaw lang bibili nun, di ba? Now, dito rin po pupunta dyan yung innovation. No? We talk about innovation a lot. In fact, kung kasama ko si Dr. Alec dun sa APEC, innovation. Paulit-ulit. I think yung pinaka-basic lang ho dito is that yung produkto ho natin, dapat may dagdag. Dapat may pagkakaiba ng konti. No? And pilitin natin yung ating mga sarili na maging creative. Si Dr. Mondihar said, new value. No? I think that was the term he used. No? New value. Ako, I use the word innovation. No? Kailangan meron kang makikita sa produkto o sa serbisyo na noon, hindi mo nakikita. Hindi mo yung ganun kadali. Pero importante po yun. Because kung pare-parehas na po lahat, hindi tayo makakapagbenta. Diba? Kasi po, kung pare-parehas na po lahat, labanan niya ng presyo. Diba? At kung labanan ng presyo, pababa po yung kita natin. So kailangan we force ourselves, ano ba yung innovation na gusto ko natin gawin? Let me tell you a story. No? May isa ko kaming entrepreneur na tinutulungan, sila Chocobron. Narinig ko ba yun? Chocobron? Chocobron, di ba? Ano benta ba yun dito? Hindi pa, no? Pero sa Pilipinas po, medyo sumisikat naman siya, si Chocobron. Yung entrepreneur po noon, na-interview ko siya, no? Kasi meron po tayo radio show sa RNN every Wednesday. Sabi niya, sir, simple lang, pinagsama ko yung chocolate tsaka pulburon. Diba? Chocobron, sabi niya ganyan. Binalot niya yung pulburon ng tsokolate. Sabi niya ganyan, diba? So, chocolate-covered pulburon. Siya daw po yung nag-invent nun. Yung entrepreneur po niya, nagtatrabaho po siya sa factory. At sa gabi, sila po ng kanyang mag-asawa, nagluluto ng chocobron. Ngayon umalis na siya sa factory, talagang may factory na siya ng chocobron. Wow! Diba? So sabi niya, sir, simple lang naman, tsokolate at pulburon, di naman ganun mahirap. Di naman ganun ka-complicated, di naman po sophisticated. Pero, yung pagsabang yun, ay naging patok na patok. And in fairness, sabi niya, yung una ko pong pinagbentahan, yung mga kasama ko sa factory.
Diba? Kami ho yung kumain yan. Yung nakita ko gumaganda yung sales, binenta niya po sa labas. And then, gumawa siya ng iba't ibang klase mga flavor. Until ngayon po, yung Choco Bron, makikita niyo na po yan sa supermarket, sa Mercury Drug, sa mga pasalubong center. So, you know, an example of innovation. Hindi kailangan high-tech. Basta meron lang po siyang unique selling proposition. May pagka-unique po siya. So, money, mentorship market. No? Kailangan sa market ho, alam mo natin yung meron tayong mga produkto na papatok sa market. Pero yung isa nung maganda ho dyan, and maybe hindi po ito para sa inyo dito sa Hong Kong, kundi para sa mga kamag-anak niyo po sa Pilipinas, dapat mas madali yung pagbenta sa mas malalaking merkado. Kasi yung napansin po namin, so usually sa mga government programs, gagawa po ng bagong soap making business, gagawa po ng candle making business. Eh yung bumibili po, kayo-kayo rin lang bumibili. Para nagpapalitan lang tayo ng kandila at sabon, di ba? Sabi nga po nung isang NGO leader, nakilala ko po, sabi niya, kami, tagal namin, puro soap making business, soap making business. Eh, aminin na lang natin, Makati naman talaga yung sabon natin. So, bakit po yung kinakwento? Kasi, sila rin po yung bumibili sa isa't isa. Di ba? So, yung isang nakita ho namin dapat tugunan, dapat yung mga produkto po natin, hindi tayo bumibili. Dapat nakakalat natin sa mas malaking merkado. Nung in-open po namin yung negosyo center sa Bicol, lumapit po kagad isang matandang lalaki. Dala po yung suka niya. Sabi niya, siyempre Bicol, no? Sabi niya, Senator, itong suka na to ang pinakamaanghang sa buong Kapikulan. Sabi niya ganyan, proud na proud po siya. Sabi ko talaga po. Eh kaya lang, hindi ko ito na ilalabas sa Camarines Norte. Sabi niya ganyan. Yun yung kanyang problema. In fairness to DTI, dinila po siya sa food fair, no? And I think may nakuha naman siyang mga orders sa labas ng Cam Norte. But yun po yung nakikita naming major problem pagdating sa mga products ng mga maliliit na negosyante. Yung money ho, may mga grupo po gaya ng CART, may mga SME bank naman tayo, merong ilang government programs. Yung mentorship, meron po mga grupo na nagbibigay ng tulong, ng mentorship, sometimes government, sometimes non-government, sometimes po sariling kayot ng mga entrepreneur kung paano sila matututo. Yung market development, yun po talaga yung nakita po namin na kailangan pa talaga bigyan ng tulong at bigyan ng programa. So yung first law ko po, the first law, pagkatapos po tayo ng senador, is the Go Negosyo Act. Ito po yung kauna-unahang kong batas. At sabi nga ho nila, yung first laging special. First love, daw ba? No? Yung first law laging special. Ano po yung Go Negosyo Act? Yung Go Negosyo Act po, nagtatalaga ng Department of Trade and Industry magbubuo ng mga negosyo center sa bawat syudad, munisipalidad at probinsya sa buong Pilipinas. This was signed into law July 2014, implemented January 2015, and up to today, meron na pong 118 negosyo centers sa buong Pilipinas. Usually, sa ating negosyo center, iba-iba po yan, no? In some places, like Surigao, nagbigay po sila building. Wow. 3 floors. Lugar namin. Building. Sometimes naman po, kwarto. No, pakita tayo ng ibang examples yan. Yan. Mountain Province ho. Sipin nyo, may negosyo center po dyan. This is Cebu. Cagayan de Oro. Just this week ho, inopen po namin Antipolo Province Negosyo Center. At napakaganda kasi yung Antipolo, may taga-Antipolo po dito? So Rizal, no? Rizal Province. Saan po kayo sa Rizal? Tokyo po. Sa? Tokyo, no? Medyo mas syudad po yan, di ba? City side, no? Sa Angono, maraming artists dyan. At maraming artwork po doon sa negosyo center. Doon sa isang lugar naman, nakalimutan ko yung name ng municipality, puro bamboo naman sila. So they have mga bamboo furniture, bamboo handicrafts, lahat po yun nakita sa negosyo center. Ano po yung ginagawa ng negosyo center? Simple lang. Yung 3Ms na natutunan po namin sa aming experience with CARD because of the Half-Night program, bago po tayo ng senador, yun po ang pinaka-goal ng negosyo center. Provide access to financing, money,
provide access to larger markets, M-market, provide training and capacity building, mentorship. And pang-apat, ease of doing business. Kung meron mong mag-a-apply at kukuha ng mga permit, hindi na po dapat pinapahirapan. So yun po, yung apat. Kino-connect ko po yan kasi ito pong Go Negosyo Act. Para kung ginawa nating batas yung ating karanasan, all those years with card. Wow. Yung ating pong karanasan na natuto po tayo kung ano yung kailangan ng ating mga kababayan, ano po yung hinahanap nila, ano po yung secret to success, ano po yung mga ingredients, mga nilalaman po ng mga programa na kailangan po nila para magtagumpay, yun nun po yung nilagay po natin sa Negosyo Center. So this Negosyo Center, we're hoping po, ito po yung pwedeng tumulong sa inyong mga pamilya o di kaya po sa inyo mismo kapag panahon na pong bumalik. Pwede po nyo makuha yung pera mula sa financing institution gaya ng card, yung training and mentorship nandiyan rin naman, yung market development, baka ho pwede nyo naman makuha ho dito. Kaya ho, yung goal ho namin ni Dr. Ali, hindi lang po makatulong sa isa o dalawang pamilya. Baka ho nag-start din po yung pangarap. Pero nasa stage na po tayo na gusto ho natin matulungan ang ating buong bansa na umunlad, lumago, umasenso, at makamit po yung ating nararapat na role sa buong mundo. Kasi nandiyan na tayo konting-konti na lang, maaari na po tayo umangat. Konting-konting tulong na lang. At pareho po yan sa karanasan ng maraming pamilyang Pilipino. Konting tulong lang naman ang hinahanap ng maraming pamilyang Pilipino. Konting tulak lang. Konting support naman. Di ba, Tita? Konti lang. Di ba? Di naman sinasabi, kailangan mo gawin ang lahat para sa amin. Pero huwag ka namang obstacle. Huwag ka namang balakid. Di ba? And more importantly, kung saan ko kailangan ng tulong, tulungan mo ako doon. Huwag mo akong bigyan ng tulong na hindi ko kailangan. Yung kailangan kong tulong, yun ang ibigay mo sa akin. At yun po, yung pinaka nasa puso ng Negosyo Center. Yung mga personal po sa Negosyo Center, ang tawag po namin sa kanila, business counselor. Ayaw po namin ng plexiglass window na may maliit na butas na hindi mo alam kung saan ka magsasalita. Diba? Gusto mo namin, nakita nyo kanina yung mga tables. Sabi ko, dapat sa mga Negosyo Center, libre ang kape at libre ang wifi. Diba? Kasi ang trato namin, by the way, ito pala po si Carl. Si Carl is from my office. Siya po yung officer in charge namin sa lahat ng Negosyo Centers. Siya po yan. Sabi namin, kung ikaw man ay isang tindera, sari-sari store owner, or ikaw ay isang grocery store owner, kailangan parehas yung pagtrato sa inyo. Yun po yung number one rule namin sa aming Negosyo Center. Binukas po namin yung Aklan Negosyo Center. Ano yung sikat sa Aklan? Anong island? Boracay. So sabi ko sa kanila, kung pumasok sa aming Negosyo Center, yung nagbebenta ng Chori Burger sa Boracay, o yung may-ari ng Shangri-La Resort, dapat parehas yung pagtrato sa kanila pagpasok sa Negosyo Center. Dahil sila po, parehong negosyante. Pareho kung may concerns. Baka yung isa, milyones yung concern, yung isa, thousands lang yung concern. Pero, parehas po yung concern na yan. At dapat ibigay sa kanila yung tamang dignidad at tamang tulong na binibigay sa bawat negosyante Pilipino. Ang Pilipinas po, isang bansa ng mga maliliit na negosyante. 99% ng mga negosyo sa Pilipinas, micro, small, and medium. Ang micro po, 91%. Sipin niyo po, 91% ng mga negosyo sa Pilipinas, micro. Ang tanong, paano natin gagawin small yung micro? Paano natin gagawin medium yung small? At paano natin gagawin large yung medium? Dapat po may plano, dapat may programa, di naman po ito sekreto, alam naman natin ito, kailangan na ma-implement ng maayos. Now, ito pong Negosyo Center, sabi nga nila, the first is always your favorite and you will never forget. Tama po yun. Nag-commit na po kami na habang senador po tayo, bubuuin po natin ang lahat ng Negosyo Center sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Sasabayan po namin ang card. Kung nasaan po ang card, gusto namin may Negosyo Center po. Pero po, nasa libo-libo na kami, nasa 100 pa lang. Pero, nakabudget na po tayo for next year. By the end of 2016, 300 na po yung ating Negosyo Centers. Hopefully, by the end of my term na 2019, may 1,000 na po yan na Negosyo Centers. Wow! Now, I
ano ho yung aming master plan? Yan, para exciting. Yung master plan po natin, gamit ang teknolohiya, gamit ang innovativeness, yung bawat center nag-uusap-usap upang yung mga produkto ng isang probinsya maibenta sa iba't ibang mga probinsya. Sasabihin ng negosyo center Laguna, o kailangan namin ng nyug, ng coconut, o sino negosyo center ng Quezon, magsasabi, o kami, okay ang harvest namin, pwede tayong mag-trade. Di ba? O sasabihin ni ARMM area, o kailangan namin ng mga bamboo handicrafts, o baka sumagot po ang Antipolo kung saan man, ang Rizal Province, di ba? At pwede mag-cross trade. Wala pa po kami dyan, but next year, nakabudget rin a full IT system na kung saan nag-uusap-usap yung ating mga negosyo center. So hindi lang po siya standalone. Pag na-connect nyo na po yan, and then idagdag nyo po dyan yung asset integration, itong APEC nakakatapos lang, malaki po talaga yung opportunities. At malayo po ang aming pangarap dito sa proyekto ito. And alam ko po, swak na swak to sa inyo. Now, let me end with this. Ito, paboritong kwento ko. Kasi tayo po mga Pinoy, mahilig tayo sa kwento. Hindi sa bola, kwento. Totoo po to, promise. Iloilo Negosyo Center. Ito po ang isa sa una naming binukas. In fact, this is the second that we launched. November 2014. Meron po kaming pilot sa Cagayan de Oro, sa Iloilo at sa Batangas. No? Pero ito pong Iloilo, second Negosyo Center, November 2014. Ito po si Melvin, tsaka si Mirna Rojo. Sila po ang mga OFW sa Brunei, hindi po sa Hong Kong. Si Melvin po, teacher sa Brunei. Now, hindi ko rin alam, pero kinuwento niyo po sa akin, kapag 55 years old ka na, pinapauwi ka na. Tama yun, Konyen, sa Brunei, no? I guess some countries gano'n, no? Kanya-kanyang rules, no? So, pinapauwi na po siya ng Brunei. Sabi niya, anong gagawin ko? Hindi na ako marunong magturo sa Pilipinas, sabi niya. Hindi na ako up to date. Baka pag uwi ko, hindi na ako tanggapin ng mga eskwelahan. In fairness, meron siyang savings. In fairness, meron silang naipon naman. Si Mirna po, yung kanyang asawa, magaling pong mag-bake. She's a baker, no? In fact, patago, nagbebenta po yan sa Brunei ng mga cake doon po sa kanilang area. Habang nasa Brunei po sila, pauwi na po sila sa Pilipinas, this is 2014, narinig po niya sa live streaming ng Bobo Radio, yung interview po na kung saan na-mention ang negosyo center. So, nasa Brunei pa po sila. Narinig niya, live streaming ng Bobo Radio. Hindi ko po alam kung ako yung narinig niya, but somebody na na-interview, minention na come January o come November, ibubukas na ang negosyo center ng Iloilo. Umuwi po sila January 2015. This year, umuwi po sila. Within the first week or 2 weeks na nakauwi po sila, pumunta po sila sa negosyo center. Doon po, na-meet nila si Mutya, ang business counselor ng negosyo center na tinrain nila Carl. So, tinrain po yan nila Carl, si Miss Mutya. Pumunta po sila, tinanong, ma'am, gusto mo namin magnegosyo. Ano mo pwede namin gawin? O ano ba alam ninyo? Actually marunong po kami gumawa ng mga cake. Sabi niya ganyan. At nagbibenta na ako sa Brunei na patago. Pwede ko ba ito gawing formal business? So, nag-attend po siya. Business planning seminar, entrepreneurial seminar. Eventually, nag-food safety seminar din sila sa negosyo center. In-endorse po siya sa Land Bank upang kumuha ng loan. Kasi meron pong Land Bank loan for OFWs na walang collateral. Hindi ko alam kung alam niyo po yun. Oh, yung iba may alam. Ako nga, hindi ko alam yun. Nung kinuwento sa akin,